Ang migrasyon ay ang paglipat ng isang tao o mga tao mula sa ibang bansa, lokalidad o tirahan patungo sa ibang lugar upang doon manirahan o mamalagi. Ito ay karaniwang tumutukoy sa paglipat sa malayong dako gaya ng ibang probinsya, rehiyon o bansa. Ang migrasyon ay may dalawang uri. Ito ay maaaring panloob o panlabas. Ang panloob na migrasyon or internal migration ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaaring magmula ang tao sa isang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang lugar. Migrasyon naman ng panlabas o international migration naman ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. Ang kasalukuyang net migration rate para sa Pilipinas noong 2024 ay negative 0.597 bawat 1,000 populasyon. Isang 0.67% na pagtaas mula noong 2023. Ito ay nagpapakita lamang na patuloy na pagtaas ng migrasyon sa Pilipinas. May dalawang uri ng dahilan ng migrasyon. Una ang push factor na mga negatibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. Walang sino man ang nagnanais na tumira sa isang magulong lugar na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Maraming tao ang napipilitang lumipat na lugar na matitirhan dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang lugar na pinagmulan. Paglayo o pag-iwas sa kalamidad. May mga bansa o lugar na talagang daanan ng mga bagyo at iba pang kalamidad tulad ng Pilipinas. Sa panahong ito, nangyayari ang paglikas sa mga taong nasalanta ng kalamidad na kasama sa migrasyon. Pagnanais na makaahon sa kahirapan. Dahil sa kahirapan, kadalasang napagkakaitan ng mga mahihirap ng oportunidad sa buhay. Subalit, para naman sa iba nating mga kababayan, ang kahirapan ay isang hamong kailangan nilang labanan at isa sa mga paraan upang makaahon mula sa pagkakasadlak sa kahirapan sa buhay ay ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tumungo naman tayo sa isang pang-uri ng dahilan ng migrasyon, ang pull factor na dahilan ng positibong salik na dumarayo. Magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas sa kita ang isang halimbawa nito. Ang kawalan ng trabaho at oportunidad ay nagdudulot ng pag-alis ng ilan nating kababayan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga mayayamang bansa ngunit walang manggagawa ay may malakas na migrasyon mula sa ibang bansa. Pag-aaral o edukasyon. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang bago ang takbo ng buhay at lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Kaya isa din ito sa dahilan ng pag-alis ng bansa ng ilan dahil sa mas magandang edukasyon doon. Epekto ng migrasyon, pag-unlad ng ekonomiya. Malaki ang naitutulong ng mga OFW sa pagpapalago ng ekonomiya, tulad ng sa Pilipinas. Ang kanilang mga remittance o ipinapadalang pera sa kanilang pamilya ay nagsisilbing kapital para sa negosyo. Brain drain. Ang isa pang epekto ng migrasyon ay ang tinatawag na brain drain, kung saan matapos makapag-aral ay ang mga eksperto sa iba't ibang larangan ay mas pinipili nilang mga ibang bansa dahil sa mas magandang oportunidad na naghihintay sa kanila. Pagbabago ng populasyon. Ang pagkakaroon ng napakataas at napakababang populasyon ay may tuwirang epekto sa migrasyon. Sa mga bansang mabilis tumaas ang populasyon, lalo na sa mga mahihirap na bansa, tinataasan ng buwis na ipinapataw sa mga mamamayan para sa mga serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ang pinipiling mga ibang bansa. Ang mga makabagong bayani ng bansang Bilang pagpapatunay ng mga karanasan ng mga OFW, kami ng aming kagrupo ay nagpanayam ng isang migranteng Pilipina. Na nakikipagsapalaran at nagtatrabaho para sa magandang kinabukasan. Kaya tara, sama-sama natin itong panoorin at pakinggan. So, good evening everyone po, to my fellow groupmates and to our special guests. Before we start our meet po, I'll be here with the prayer. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Panginoon, sana buhay mo. Mga planisip kayo po sa amin. At sana po matagumpay po ang aming interview. Lahat po ito ay dinadasal po namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. So,
good evening po. Kamusta naman po kayo sa Singapore po na? Okay naman, sa Singapore, tuloy-tuloy lang ang trabaho, unending na trabaho. Pwede po bang magpakilala muna po kayo? Ako si Mary Ann Ocampo, OFW sa Singapore. So, ilang taon na po kayo sa Singapore? Bale, nag-start ako sa Singapore ng 2016. Currently, 8 years na akong nagtatrabaho dito as OFW. So, sa 8 years po na yan, ano po yung Ang position sa trabaho ay quantity surveyor. Ano siya? Quantity surveyor siya na ang pinag-aralan ko nung college days ay civil engineering. Sa inyong palagay po, paano po nakakatulong ang pangingibang bansa ng isang tao sa kanilang sarili at pamilya? Una sa lahat, para sa sarili, yung self-growth at saka yung exposure doon sa field na pinili mo na pasukin na kurso, piliin na career, exposure siya, development. At the same time, yung financial stability mo, yung mas nagiging financially prepared ka to life para sa pamilya mo, para sa mga magulang mo, sa mga sinusuport mo sa Pilipinas. Anong proseso po ang naganap sa iyo upang makapagtrabaho po sa ibang bansa? Like, may nag-offer po ba sa inyo ng chances sa Singapore or kayo po yung mismong pumunta pa sa Singapore? Hindi siya purposely na nangyari. Intention ko lang sana when I came here noong 2016 is to tour. Kasi hindi pa ako nakakalabas ng bansa. So, napunta ako dito para magbakasyon, pero yung lahat ng mga tao, mga kaibigan, ng mga kinita ko dito, isa lang yung suggestion nila na napakaganda daw ng opportunity ng nasa field ng construction dito sa bansang ito. At wala naman daw siguro masama kung itatry ko na mag-take chance na maghanap ng trabaho. So, ang nangyari, nagturista ako. After na nagturista, nagtry magtrabaho. And being blessed, nakahanap tayo agad ng trabaho within 3 weeks time dito sa Singapore. Based po sa inyong karanasan, mahirap po bang umalis po ng sariling bansa niyo? With regards to opportunity dun sa field or sa career na meron ako, para sa akin, hindi naman siya mahirap. Kasi kahit saan talaga, may construction. Pero yung pag tinanong mo kung ano yung mahirap sa pag-alis, ang pinakamahirap na pag-alis yung iwanan mo yung pamilya mo. Yun talaga yung pinakamahirap. Thank you po. Tsaka, mayroon po ba kayong regret sa pag-alis po ng bansa? To summarize, wala naman tayong masyadong regrets sa pag-alis sa bansa. Except, yun talagang lumalaki yung anak mo, hindi mo nakikita, tumatanda yung mga magulang mo, hindi mo nasusubaybayan, hindi mo na nakakasama. Pero kapag naging practical ka, ang kapalit ng paglayo, masuportahan mo sila sa mga kailangan nila, saka maraming dasal. Kaya yung regrets, napapalitan ng pagiging grateful na meron ka pa rin, nagkakaroon ka pa rin ng opportunity. Nakaranas ka na po ba ng lubhang paglulumbay sa iyong pamilya gayong ikay nalalayo sa kanila? Nakakaranas. Lalo na ng mga una-una. Talagang maiiyak ka talaga sa sarili mong kwarto. Tapos, number 1, hindi mo pwedeng sabihin sa pamilya mo na nalulungkot ka. Kasi mas malulungkot sila para sa'yo. Lalo na yung parents mo, lalo na yung anak mo. Kaya, ang gagawin mo, lahat ng pagkalumbay mo, pagkalungkot mo, ito turn mo into prayers. At the same time, yung kaming mga OFW, ang sineset namin sa isip namin sa mga bawat araw na dumadaan, kailan kami uuwi. So, yun yung nag-aano sa amin, yung
yung nagmo-motivate sa amin bawat araw na